Okay, good afternoon. Finally, I'm back. Alam nyo, after kasi ng Korea, at saka, when was the last time na ginawa ko yung faithfulness? So, was bago pumunta ng Korea. So, ngayon, bumalik na ako from Korea, tapos napunta pa ako Las Vegas, tapos napunta pa ako Vancouver, parang, hindi pa ako pumapasok ako sa opisina, kaya lang, pagod ako, tapos ang dami kong tinapos. So, anyway, ngayon, wala akong naginagawa. So, ngayon, kailangan kong magtrabaho para sa Lord. Ako'y sinugo ng Panginoon para ma-encourage po kayo. Tutuloy ko, kasi alam mo, may subscriber, marami akong subscriber. Kailan mo tatapusin yung fruit of the Spirit? Oo, sabi ko sa inyo, may message ako kailan ko daw tatapusin. Tatapusin ko na po ngayon. Tatapusin po natin ngayon. Ang aking next na kasi una, sabi sa Galatians 5:22 verse 23, but the fruit of the Spirit is, tapos natin love, joy, peace, perseverance forbearance, perseverance yan. Kindness, bali forbearance is like patient. Kindness, goodness, faithfulness. Di ba in example ko ang faithfulness? Yung faithfulness ni Abraham. Kung matatandaan ninyo, ako natatandaan ko. Dahil pati po ako, para rin ako na Bible study. So ngayon, ang next, other two spirit is gentleness and self-control. So itong dalawang to, sablay po ako. Lalo na si Ruel. Di ba hindi pwede pasmado? Gentleness. Okay, yung fruit of gentleness. So the fruit of the Holy Spirit, what is gentleness? Question. Sasagutin ko. Marami po series to gagawin ko kasi mahaba to eh. Sabi dito, Galatians 5:22-23 says the Holy Spirit works in us to be more like Christ-like. Diba? Ephesians 4 verse 14-16. Sinabi po yon na sabi ng the Holy Spirit works in us to be more like Christ. We have to be like Christ. We have to kasi the fruit of the Spirit are all Christ-likeness. Okay? So, the part of the fruit our results of that work is gentleness. Guilty. Hindi po ako gentle. Marami pong takot sa akin. Kaya taray-taray ko daw. Kaya minsan itong mga staff ko sinasabi, huwag mo aawayin. Pero may gentle din naman ako minsan Pag may kausap ko, very patient pa nga ako, kahit inis na inis ka na. Gusto ko nang mainis, gusto ko maglabas yung katarayan ko, pero kailangan ko fruit of the Spirit to be gentle. Alam mo, sa totoo lang, ang pinagpipray ko sa Lord is, the Lord will give me gentleness, a gentle spirit, and mamaya, susunod na yung self-control. Pinakahuli, guilty din ako sa dalawang spirit na yan. So anyway, kaya nga minsan nagsasalita lang po ko, sabi, you're so loud. Are you, and sinasabi lang, you're nasty, you're rude, sabi sa akin. I'm just talking. I'm just being loud. Kaya nga minsan, I think, napansin ko sa Filipinos, we're all loud. Oo. Sa mga puti, or sa ibang race, yung pagsasalita natin, kahit sa daan, makikita mo minsan, malakas ang mabibig natin. They will always tell, the way they see us, we're being so loud and rude. Oo. Tahimik nga po sila. So anyway, gentleness also translated to meekness does not mean weakness. Meekness is not a weakness. Meekness means tahimik lang po. Hindi, yung nag-iisip yan tahimik lang. Ang weakness talagang takot na takot, ayaw magsalita. Yung talagang takot na takot. Yun ang weakness Yun ang weakness.
Rather, it involves humility and thankfulness towards God. And polite. Polite din naman po ako, ha? Restrained behavior toward others. The opposites of gentleness are anger, a desire for revenge, and self-aggrandizement. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam siguro self-conscious. Yung talagang mayabang. Sa totoo lang po, the opposite of gentleness are anger, desire for revenge, di ba? Pero kung ikaw ay gentle, they are thankful to God. Humility, kasama doon ang humility na being gentle. Alam, minsan, yan ang iniisip ko rin minsan. Kasi very strong-willed po ako. Yun po ang tingin po ng ibang tao. She is so strong-willed na hindi ako pwedeng basa-basa mo na lang akong, kumbaga, kasi may mga tao kasing nagmamagaling ba. Pero pag alam kong mali siya, kinukorek ko kasi. Pero minsan may mga tao talagang nakikipagdebate sa akin at sasagutin ko din po sila. Pero their time ngayon, nowadays, gusto nila makikipagdebate sa akin. Alam mo, sabi ko na lang, tahimik na lang ako, hindi ko. Natututo na po ako habang tumatanda po ako. Dati ko nakikipag-away talaga po ako. Sa mga prinsipyo, gano'n. Pero alam mo, since, I know that God is with me, I have to be humble, and I have to be thankful. Yung laging I'm thanking God all the time. Tapos, yun nga, I have to be gentle. May time nga po, minsan, namataray po ako. Meron din kasi naman rason, ba't ako, hindi yun na reason. You got to be gentle. So, it takes a strong person to truly gentle. Ako yun. Sabi ni Henry Wadsworth Longfellow, gives us a wonderful illustration of gentleness. In Village Blacksmith. In the poem, the main character is described thus. The smith, a mighty man is he, with a large and, alam mo, English masyadong malalim, sinewy hands, and the muscles of his brawny arms are strong as iron bands. Huwag niyo na po akong tanungin kung ano ito, dahil ako mismo hindi ko naintindihan. However, in church, as he hears his daughter singing hymns, the smith is overcome with emotion, and with his hand, ito na pala sinasabi dito his hard, rough hand he wipes a tear out of his eyes. This is gentleness, mighty restraint, humility, and grace. Ibig sabihin kasi nito, yung dinidescribe ni Henry Wadsworth Longfellow, yung kasi kung gaanong strong ka, very strong, kasi you're working sa, parang siguro tatarnag ka sa farm, you're really very strong. Pero once you see your daughter singing in the church, kahit gaano katapang ka, strong siya, iiyak siya sa gladness dahil yung anak niya kumakanta sa church. Ayun ang best example din ng humility and grace. Kasi minsan mga tao yabang-yabang, hindi yun gentleness, hindi yun humble. At least siya, kahit na matapang siya, malakas siya, pagdating sa anak niya, umiiyak siya kasi he surrenders his humility and grace. God wants us to give him control of our lives. So God wants to control our lives. Of course, I want it. I want God to control my life. Relying on your own logic, we have no impetus to submit to God's leadership. Kasi minsan may mga tao,
Kaya nga minsan, pag ganito, mga iba, they don't wanna listen to my spiritual messages because, sabi nila, boring. May narinigan na ako. Meron na rin gano'n po ako. Napaka-boring daw ang aking Pero mayroon naman mga tao na they are very, they're very inspired sa spiritual, spiritual messages ko. So, ako hindi ko na iniisip yung sinasabi ng boring. Ako tutuloy ko lang po kung ano dapat at anong gusto ng Lord isabihin ko sa inyo. So God wants to control our lives. So what we have to do is surrender to Him. So pagdating, agaya ko naman po, I surrender myself. So minsan kasi sabi ko sa inyo, guilty ako sa gentleness, di ba? Pero may time talaga, Holy Spirit will knock me out right now. Sabi, oops. Pero nakita naman ng mga staff ko na pag nagtry na ako, biglang tahimik na ako. Nagpipray na lang ako sa Lord. Nagpipray ako ng Spirit, talaga nag-aano ako, na talagang humingi ako ng repentance sa Lord na pag lumalabas yung aking katapangan, ay, kurtes kasi ako eh. Katapangan ko, ang karatarayan ko. So, kaya lang kasi minsan, we daw po kayo sa mga taong yung pa-sweet-sweet, yung very tahimik sila, na very daw, yun ang mismo sa loob ang kulo. So anyway, with the wisdom given to us by the Holy Spirit, however, we begin to see why we should completely submit to God as our Lord, as Lord of our lives. Human power under human control is half-broken weapon. Half-broken weapon in the hands of a child. But gentleness places our strength under God's guidance. It is a powerful tool for God's kingdom. Alam niyo po, may time po kasi talagang naiinis ako. Lalo na pag may mga taong they backstab you or they say something bad to you. Pati sa mga kaibigan ko, ako po ang nakikipag-away. Alam yan nila manay-day na. Pag may kasi kilala ko sila eh. Kaya minsan ako yung outspoken. Kaya minsan, sabi nga ng Lord, quiet ka na lang dyan. Pinagsasubmit naman ako sa Lord at nagre-repent ako sa Lord pag ako ay sumobra na. So, anyway, so we have to submit our lives to God. Oo. Every person is powerful. Okay? We can speak words that influence others. I hope what I say right now influences you. But I speak about God. I speak about the Lord. We can act in ways that help or hurt. Yun na nga po sinasabi ko. When we do something, either we help or we hurt people. So I'd rather choose to help people than hurt other people. Kaya lang minsan kasi hindi ko rin alam bakit may mga taong sisiraan po ako. May mga taong ayaw po nila sa akin. Hindi ko alam. Wala po akong alam. Hindi nila ako type. Mas type nila yung iba. Hindi ko na alam yon. Ang sa akin is nagpapasalamat ako sa mga taong nakikinig sa akin. At yun ang importante. That God chooses you to listen to me. Okay? So, yun na nga po. We can speak word that influence others. And I choose, we can act in ways that help or hurt. I choose to help, then hurt others. Kaya hindi niyo po maasahang maninira ako ng ibang tao. Kasi sa akin, walang masamang tinapay. Gaya kanina sa live, Tita, walang masamang tinapay sa'yo. Totoo, walang masamang tinapay sa akin. Lahat are all God's, gaya ng preaching ng pastor ko last Sunday, we are all God's creation. We are created by God. We have to love each other. Instead of hurting them, we have to help them. So, and we can choose what influences will inform our words and actions. Kaya nga po, ingat din po ako eh. Ingat din po ako magsalita, ayok, as much as possible,
ayoko pong meron po akong masasaktan na tao. Gentleness, minsan, minsan meron po talaga. Kami lang, private lang namin, kasi nagve-vent ako. Pero after that, nakikita nila, sorry Lord, mga ganun ako. At the end of what I said, kasi minsan sobra-sobra na rin kasi naririnig namin. Kasi mahal namin po si Roel. Sobra-sobra na po kasi yung masasamang sinasabi against kay Roel. Kaya minsan, ako po, masama din ang mga sinasabi ko. Pero after end, Lord, forgive me. Gentleness, constrain and channel that power. To be gentle is to recognize that God's ways and thoughts are high above our own. That's in Isaiah 55 verse 9. His ways is higher than our ways. His thought is higher than our thought. So, ibig sabihin, mas higher po ang ng Lord sa atin. It is to humbly realize that our world views are shaped by exposure to sin, obviously, and the misinterpretation of experience. It is to accept God's worldview, reflecting truth about the spiritual and material worlds. Ibig sabihin po kasi noon, yun na nga, na we have to humble ourselves before the Lord. Kasi kahit ano pang yun nyo, talagang isipin na lang natin ang Panginoon kung ano po tayong buhay natin. Are we pleasing God or are we pleasing people? Ito na lang pong question, na lang natin. Kasi God wants us to be gentle. That is so He wants us. He wants to control our lives. Of course, we have to surrender to Him. Kaya nga lahat po ng hatred nyo, mawawala yan pag sinurrender nyo sa Panginoon. Oo, lahat po ng mga hatred nyo, ibigay nyo sa Panginoon. God, I'm telling, ako din talaga lahat ibinigay. Sinasabi ko sa Lord, lahat, masama loob ko, ganun. God is the only one who could ease you up. So, ngayon, ibig sabihin, meron po tayong part 2 ng gentleness. Kasi mahaba, kasi gaya ng faithfulness, ng patient, ganun. Ito po hindi, ang haba po talaga ng studies ng tungkol sa fruit of the Spirit. So, ngayon, sana po, panurin niyo yung mga previous ko na fruit of the Spirit, ganun. Tapos, nga pala, sabi nga nung Sunday, ng aming pastor na the world is really talagang it's getting into so hard so, kaya dapat tayo, remember, tinuro ko din sa inyo ang armor of God. So we have to have the armor of God, yung belt of truth, yung helmet of salvation, diba? So yun, balikan din nyo rin yung aking sinabi dito. So tomorrow, isasabihin ko sa inyo yun namang, ngayon, November, tapos, itutuloy ko po itong spirit of gentleness. Okay? So, maraming salamat po sa inyo for listening to me right now, and I'm really, really back, and I really, really wanted to share God's messages. Thank you po, and always, love one another. Always think about God and always pray. So thank you very much. God bless.